Si Arub ay isang necromancer na dating close aide ni Han Sokbong. 2 taon na umano siyang namatay sa kamay ng isang masamang Daoist na nagpabagsak sa Pangaea sa isang krisis. Gayunpaman, ang totoo ay nagtago siya sa loob ng dungeon ng kastilyo. Bilang master ng mga Armored Needle, sa isip-isip ni Sua na hindi niya akalain na buhay pa siya. Base sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na siya ang nasa likod ng invasion na naganap 2 years ago. Sinasabi ni Sua na pinagtaksilan niya ang kanyang ama. Nakangiting sinasabi ni Arub na tulad ng inaasahan sa bulaklak ng Pangaea. Ang ganda niya pa rin, teka lang, malapit niya na siya gawing Jiangshi at ipagsilbihan niya siya. Galit na sinasabi ng isang sundalo na ang lakas ng loob niya na insultuhan ang kanilang Miz. Sinasabi ni Arub na tumigil siya dyan. Kung maglakas loob siya man na tumapak sa anino niya, gagawin niya siya na patay na karne ng kanyang laruan dito. Sa wakas ay makakamit niya na ang pangarap niya simula noong araw na yun 7 taon na ang nakakaraan ng unang matagpuan ng mga Armored Needle. Ngayon na ang araw na huli niyang maaagaw ang Pangaea at si Sua. Galit na sinasabi ng isang sundalo na siya ay isang baliw na traidor. At batid ng isang sundalo na kung hindi lang nalasan si Mr. Grid, pinatay na siya agad. Bigla na lang may narinig sila, at nakuha ang kanilang atensyon. Nagtataka at sa isip-isip ni Sua na isa itong hammer na tunog. At may ka pa na nagpakita, at nawala ang fog at nakita dito si Greed. Sumisigaw at sinasabi nila na Mr. Greed, buhay pa siya. Sinasabi ni Arub na hindi niya akalain na siya ay may hammer palayo sa lugar na malapit ng kilalanin bilang simula ng kanyang dakilang tagumpay. Parang nabaliw siya na sa kritikal na sitwasyon. Dahil espesyal na araw ngayon, ihahatid muna niya siya. Pasugad na ang mga Armored Needle at may hawak silang mga spear. Tinatanong ni Greed kung sino ang sinasabi niyang baliw. At sinasabi nito na hindi talaga siya normal, baliw talaga siya. Sabay inatake niya ang mga Armored Needle, at madali lang niya ito tinapos sa isang atake lang. Gulat at hindi ito makapaniwala, at sa isip-isip ni Arub na 6 na Armored Needle ang nasira ng sabay-sabay. Ginamit ni Grid ang item fusion, at pinagsama niya ang failure at ang Grid's great sword. At ang mga God Hands, at tinawag niya itong item transformation failure. Sa isip-isip ni Grid na dahil sa tumaas na bilis ng smithing ng Mjolnir Hammer at ang White Phosphorus Fire, nabawasan ang oras na kinakailangan upang pagsamahin ang mga item. Nakagawa siya ng 4 na failure na gawa sa Pavranium. Ang kanilang damage output ay higit pa sa orihinal. Umatake si Grid at ginamit nito ang linked kill wave. Sinasabi ng sundalo na natangay na ni Mr. Grid ang mga daluyan ng dugo. Gulat na gulat si Arub, at hindi makapaniwala at sinasabi nito na isang blacksmith na gumagamit ng sword energy. At napapatanong ito kung sino siya, sinasabi ni Grid kung bakit niya tinatanong yan. Hindi ba siya nagpakita para bigyan siya ng quest? Ang tanging bagay na kailangan niyang malaman tungkol sa kanya ay siya ang magiging unang manlalaro na matalo ang isang SS rank quest sa sandaling makuha niya ito. Sinasabi ng system na lokasyon ng Red Phoenix Bow SS. Si Arub, na inaakalang pinatay ng isang masamang Daoist, ay, sa katotohanan, buhay. Si Arub at ang Daoist ay nasa iisang panig. Dahil nahiwalay ang Pangaea sa mga halimaw na tinawag ng Daoist, pinaplano ni Arub na gamitin ang hukbo ng mga Armored Needle na kaya niyang kontrolin para salakayin ang Pangaea. Sugpuin si Arub at hanapin ang lokasyon ng Red Phoenix Bow na kinuha ng masamang Daoist. Malinaw na kondisyon, hulihin si Arub, o pagkamatay ni Arub. Malinaw na kondisyon, una, kung matagumpay na nahuli si Arub, 30% na pagtaas sa experience ng karakter. Ang paghahanap ay mapapalitan sa lokasyon ng Red Phoenix Bow. Pangalawa, kung mamatay si Arub, tataas ang antas ng karakter ng 2. Kakanselahin ang paghahanap ng lokasyon ng Red Phoenix Bow. Sa isip-isip ni Grid na ang mga quest na ito ay nagmula kay Aiden at White. Malapit na siya sa kinaroroonan ng orihinal na Red Phoenix Bow. Kasama ang orihinal, na isang Transcendent Legendary, at Mind combined. Magkakaroon siya ng 2 Red Phoenix Power, papalapit na ang atake kay Arub at sa isip-isip ni Grid na para mangyari yun, kailangan niyang makuha si Arub kahit anong mangyari. Necromancer kasi siya, mahina ang kanyang katawan, kaya dapat siyang mag-ingat. Gumawa ng malakas na pagsabog ang pag-atake ni Grid at batid pa nito na pero. Kung siya ay sapat na malakas upang kontrolin ang mga Armored Needle, malamang na siya ay isang hindi kapani-paniwalang malakas na pangalan.
Hindi niya na kailangang magpigil patungkol sa paggamit ng failure, na isang pure damage weapon, at Grid's Greatsword, na nagpapataas ng damage ng isang skill. At sinundan pa nito ng isang atake at ginamit nito ang Transcendent Link. Sinasabi ng system na namatay na si Arub, sinasabi ni Arub na ang kanyang dakilang plano. Hindi naman makapaniwala si Grid na ganun lang ay namatay na si Arub. May lumabas na notification na nagsasabi na pinatay mo ang necromancer na si Arub. Nakakuha ka ng 89,5,310 puntos ng karanasan. Bilang quest reward, tumaas ang iyong level ng 2. Nakakuha ka ng unknown mark, nakuha mo ang Arub ring, dahil sa pagkamatay ni Arub, nawala ang chain quest, kinansela ang lokasyon ng quest na Red Phoenix Bow SS, napapasigaw na lang dito si Grid, hindi, nawala niya ang nag-iisang nakakaalam tungkol sa orihinal na Red Phoenix Bow. Huwag siyang umalis, at napapatanong ito kung paanong ang isang pinangalanang ay bumagsak at namatay sa isang hit. Sinasabi ng isang sundalo na hindi niya akalain na haharapin niya yung kontrabida na nang-aasar kay Miss Sua. At batid ng isang sundalo na siya ay tiyak na great benefactor ng Pangaea. Sinasabi ng system na ang favorability ng Red Phoenix Group ay sumikat. Tinatanong ni Grid kung lahat ba ng necromancer ay mahina. Sinasabi ni Sua na maaaring mahina ang kanilang mga katawan, ngunit dahil ipinagtatanggol nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng malakas na Jiangshi, hindi sila madaling kalaban. Sa kabila ng pagiging matalas ng atake ng Duke of Virtue, malamang napabayan niya ang kanyang guard dahil isa siyang blacksmith. Siya ay kamangha-mangha, nagulat ang mga sundalo, at may biglang tumayo at sinasabi ng isang sundalo na may isa pang natitirang armored needle. Sinasabi ng isa pang sundalo na Mr. Grid, magpahinga na siya. Haharapin na nila ito, sa isip-isip ni Grid na ngunit gayon paman, tumaas na ang level niya ng 2. At nakakuha siya ng mga item na hindi niya makukuha kung hindi niya napatay si Arub. Hindi niya pa nasuri ang mga ito, ngunit kailangan niya lang umasa na sulit sila. Nakangiting sinasabi ni Grid na hindi, ayos lang, nagugutom na siya at kailangan niya ring harapin ang galit niya. Kaya, sisirain niya sila. Tapos umalis na sila, although hindi siya mahilig sa pagkain ni Aiden. Sinasabi ni Sua na oh my, hindi talaga siya napapagod. Sa isip-isip ni Grid na siguradong pervert siya, kailangan niyang mag-ingat sa paligid niya. Sa labas ng kastilyo ng Pangaea, may sumisigaw at sinasabi nito na may report siya Admiral. 2 dibisyon nila ang nabigo na lusubin ng Cork Island. Sumisigaw at napapamura ito at napahampas sa lamesa, at sinasabi ng Admiral na Grid. Siya ay isang traidor ng Ethnal at kumuha ng Pat Ryan at pati si Earl Asher. Natanggap nila ang utos na alisin sa kanya ang kanyang kapangyarihan at kunin ang lahat ng kanyang teritoryo, gayunpaman hindi nila makuha ang Cork Island. Isang teritoryo na hiwalay sa iba, Liebek, Ethnal Kingdom. Navy Admiral, sinasabi ng Navy Admiral Liebek na mayroon silang mga kuta sa paligid ng lugar, kaya hindi sila dapat mag-alok ng suporta. At napapatanong ito kung paano sila makakalaban, sinasabi ng lalaki na ito ay isang mayamang lupain, at ang mga elit na sundalo na inilagay doon ay nakikitungo sa kanilang mga sundalo ng mas mahusay kaysa sa inaasahan. Sinasabi ni Navy Admiral Liebek na para sa mga rebelde, mas lumalaban sila kaysa sa inaasahan. Ngunit iyon ang orihinal na teritoryo nila, kung ito ay impormasyon tungkol dito, sigurado siyang mas marami silang alam kaysa sa kanila. Mayroong isang lihim na lagusan na nag-uugnay sa labas ng minahan sa pangunahing kastilyo. Walang paraan ang mga rebelde, na matagal nang hindi nakapunta roon, ay nakakaalam nito. Ipadala ang espesyal na R-77 ng Navy Unit, ang Diving Rats. Sa sandaling mapatay nila ang pinuno ng mga rebelde, maglulunsad sila ng isang buong pag-atake. Bukas ay ang araw na ang Cork Island ay magiging Ethnal territory muli. Mabubusog na ang tiyan ng mga isda ng Cork Island sa mga bangkay ng mga rebelde. Isa sa mga klase ng Satisfy ay ang Soldier, sa kabila ng pagkakaroon ng matatag na kita, iba't ibang uri ng mga pakikipagsapalaran, at kasanayan batay sa mga ranggo, dahil sa obligadong pagsasanay, hindi makapaglakbay ng malaya, at mababang halaga ng kalayaan, ito ay isang klase na iniiwasan ng maraming tao. Gayunpaman, may ilang mga manlalaro na ang mga trabaho sa totoong buhay ay gayahin ang klaseng ito, kaya nasiyahan sila sa pakiramdam ng pagiging pamilyar. Sinasabi ng sundalo na ang tagal niya na ring nasa ilalim ng tubig. Ito ay halos kapareho ng pagsasanay sa ilalim ng tubig na ginawa niya sa kanyang unit, sa labas noong nakaraan.
Soldier, Etnal Navy assigned to Special Task Force R-77. At sa isip-isip ni Soldier na may Level 2 Advanced Swimming Mastery siya na natutunan sa Navy, at sa third generation na Magic Wetsuit. Mayroong 30 sa kanila na perpektong handa para sa isang underwater invasion. Si Greed, ang bayani ng Golem Invasion, at nag-absorb ng Sedeca Guild. Hindi lang yan, binuhay niya muli ang Ghost City na Riden. Pero nagulat din siya sa pagkuha niya sa Pat Ryan, politika, kakayahan, taktika. Hindi siya isang alamat para sa wala, nakakabilib ang CV niya. Tinatanong ni Sua kung masakit ba ang tenga niya, isang buhay na nagkaroon ng maraming pag-uulit. Gayunpaman, dahil sa posibilidad na maging isang figure ng kapangyarihan sa pamamagitan ng promosyon, tinawag din ang klase ng sundalo. Ang Class of the Ambitious, sa isip-isip ni Soldier na siya ang pinakamagandang stepping stone sa kanyang pag-akyat. Sa Cork Island, nakatayo lang dito si Pixord at malalim ang kanyang iniisip. May dumating at sinasabi nito na nandito pala siya. Yung coastal fortress na itinayo nila dati, ito ay pinabagsak sa 6 sa kanilang mga barko. Ang mga lalaking yun mula sa Etnal, dumaan sila sa rutang inaasahan niya Hang Nim. Maging ang mga sundalo ng Navy ay nagulat sa kakayahan niya Hang Nim, na lumaban sa dagat na nakuha niya sa pagharap sa Sakura Guild. Nagbago na pala ang pangalang ni Pixord dito boss, kaya siya na ngayon si Hang Nim. Pero ang nickname pera niya dito ay Pixord, kaya wag sana tayo malito. Malalaman na lang po natin sa susunod na kabanata kung bakit. Pero tatawagin na lang muna natin siyang Pixord. Sinasabi ni Pixord na ang lugar na ito ay naglalaman ng maraming alaala para sa Silver Knights Guild. Hindi niya ito madaling ibibigay, sinasabi ng lalaki na mayroon itong 12 ng mga minahan, at ito ay isang sikat na lugar sa mga turista. Kaya, sa mga teritoryo ng Overgeared, ito ang teritoryo na may pinakamataas na halaga sa ekonomiya, kaya naiintindihan niya, ngunit Hang Nim alam niya naman na sila ay kasalukuyang nakahiwalay, tama ba? Himala na kaya nilang lumaban sa mga sundalo na may average level na 150, pero 5 araw na. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng kanilang kapangyarihan. Tsaka hindi pa nakakapagpahinga, ikaw at yung iba. Pagod na ang lahat, Hang Nim, gumagamit pa siya ng buff potion na binili niya gamit ang sarili niyang pera. May balak ba siyang bilhin ng buhay bilang isang mahirap na matandang hindi pa nakakapag-asawa? Sinasabi ni Pixord na sino ang nagmamalasakit sa mga potion. Bilang dating Silver Knights Master, para sa kapakanan ng Overgeared, pinuprotektahan niya ang lugar na ito. Sinasabi ng lalaki na kahit si Lowell ay sinabihan sila na isuko na ito, dahil malamang na hindi sila makakalaban kahit isang linggo. Nakangiting sinasabi ni Pixord na ngunit pinigilan nila ang mga kalaban. Hindi ba siya katulad ni General Ye Sun-sin? Sumisigaw at sinasabi ng lalaki na come on, magseryoso siya. Hindi sila makakalaban hanggang sa huli, kaya maging mas maingat sa paggamit ng mga potion. Sinasabi ni Pixord na kalimutan niya na ito, gabi na, at huminto na ang mga pag-atake sa ngayon. Kaya sabihin sa lahat na umalis na at magpahinga, sinasabi ng lalaki na pupunta na naman ba siya sa minahan. Hindi pa siya nagpapahinga simula nang pumunta siya dito. Kailangan niyang alagaan ang kanyang sarili, sinasabi ni Pixord na wala namang hunting ground sa Cork Island, kaya dapat at least dagdagan niya ang persistence at stamina niya. Dapat niyang subukan at pakiramdaman ang kaguluhan na nagmumula sa pagkuha ng mga mineral ng paisa-isa. Siyempre, nakikinig siya ng mabuti sa kanyang mga salita. Pagkatapos ng lahat, siya ang number 2 sa mga Silver Knight. Gayunpaman, papalapit na ang sagupaan nila sa Etnal, kaya kailangan niyang magpadala ng maraming pera at buwis hanggat maaari. Sa bawat araw na lumalaban sila, ito ay malaking tulong sa Overgeared. Naniwala naman sina Greed at Lowell sa kanyang pasya kaya pinayagan nila siyang pumunta dito. Dahil nagtiwala sila sa kanya, kailangan niyang sumagot ng naaayon, pupunta siya sa mga minahan. Pagkatapos ng lahat, kung gusto niyang maprotektahan ng lahat, dapat siyang maging malakas hanggat maaari.